Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Mike Santos, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Puntillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necho Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabalas Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Melly Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sala Ricardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Arsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jean Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragosante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlo Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melodin Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fitzmark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Josie and Sister Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano Family, Dumo Family, Layag Family. Magandang gabi po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel at gayon din po sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasuntango. At sa inyo po na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Magpatuloy po tayo sa ating panalanginan at patuloy din tayong kumuha ng salita ng Diyos na ito ay ating pagbabatayan, pag-aaralan, sapagkat ang salita ng Diyos at panalangin ang siyang makabubuti sa atin. Kaya magbabasa po natin ang talata ngayon pong gabi sa 1 Timoteo chapter 2 sa verse 1 hanggang 3. Ganito po ang sinasabi. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaig, manalangin,
mamagitan at magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Dito po sa verse 2, ang mga hari at ang lahat na nasa mataas na kalagayan upang tayo mabuhay na tahimik, mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Dito po sa verse 3, ito'y mabuti at nakalulugot sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya nga po, ang paksa natin ngayon ay ang mabuti at nakalulugod sa ating Diyos. Sapagkat ang mabuti ay ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Kaya nga ito ang aking kinuhang paksa, ang mabuti at nakalulugod sa ating Diyos. Ang sabi nga po rito sa aking binasa, na sabi ay manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. So, unang-una, ang sinabi po rito, yung salitang manaing. Alam niya mga kapatid, sa panahong ito, ang ating iwasan na tayo ay sa tao dumaing. Kasi po, ang tao ngayon ay marami ding nahihirapan sa kalagayan ngayon ng masyadong mahirap ang nararanasan ngayon ng tao dahil sa mataas na bilihin. Kaya itong manaing ay ang ating gawin lagi, manaing tayo sa Panginoon. Huwag po sa tao. Kasi ang tao man ay marami din pasanin, kahirapan sa buhay. Kaya ito po ang tinuturo ni Timoteo, manaing. Pangalawa ay manalangin. Kapag ikaw ay dumadaing, ay sabayan mo na ng panalangin. Halimbawa ay sabihin mo, Panginoon, totoo pong sa panahong ito ay ako po ay nakakaranas ng kahirapan. Pero idinadalangin ko po sa inyo na ako po ay inyong abutin at tulungan. Kaya itong pong magkasabay po nating gagawin ito. Manaing, manalangin. At ang sabi pa, mamagitan at magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. So, ang inaasahan din sa atin ng Panginoon na tayo ay maging tagapamagitan, na tayo ay inaasahan ng mga mananampalataya ng mga tao sapagkat tayo ay mananampalataya, tayo ay ginagawa niya rin isang tagapamagitan sa mga tao na nangangailangan ng ating mga payo. Kaya mamagitan tayo sa kanila na nangangailangan ng tulong natin. At magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Magpasalamat tayo sapagkat may mga tao rin na ginagamit ng Panginoon na kung tayo nababalisa, may mga tao rin na nagbibigay sa atin ng mga pangako ng Diyos para tayo ay huwag manatili sa kabalisahan. Lalong-lalo na ang mga lingkod ng Panginoon. Nasabi dito ay tayo daw ay mamagitan at magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. At ating pasalamatan sapagkat may mga lingkod ng Diyos na maaari din nating hilingin na tayo ay idalangin. Kaya ang sinabi dito, magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. At sino-sino po ito na dapat nating ilalangin? Ang mga hari at ang nasa mataas na kalagayan. Sinabi dito ang mga hari kasi doon po sa ibang bansa ay hindi ang mga tagapanguna, ang tawag nila doon ay ang mga hari. Dito sa atin ay yung may mga mataas na katungkulan. Ang mga hari at ang nasa mataas na kalagayan. So ang sabi rito ay ito ang ating laging hiling sa Panginoon. Sila ng mga hari at ang nasa mataas na kalagayan upang tayo ay mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan. Tahimik at payapa. So, kung ating idinadalangin ang lahat ng nasa mataas na kalagayan, ay maaari tayong mabuhay na tahimik at payapa. Kasi alam naman natin, yung mga nanunungkulan sa mataas na pamahalaan, mga tao rin na katulad natin, may kahinaan din sila.
may pagkukulang rin. Kaya nga sabi rito ay sila ay ating dalhin sa ating mga panalangin, ang mga hari at ang nasa mataas na kalagayan upang tayo mabuhay na tahimik at payapa. Kasi kung titingin tayo sa mga pamamahala ng mga tao sa panahon ito, hindi tayo matatahimik, mamimintat lang tayo at tayo ay magrereklamo lang. Bakit ganon ang pamamahala? Hindi sila tapat. Pero kung sila ay ating idinadalangin daw, ay mabubuhay tayo na tahimik at payapa sa buong kabanalan. Ito po ang ating dapat gawin, na tayo ay mamuhay na tahimik at payapa. At sa kalagayan po ngayon ay kung ito po ang ating ipamumuhay, ang sabi sa verse 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito raw kung gagawin natin sa halip na sila'y ating pintasan, manahimik tayo at tayo ay mamuhay na may payapa sapagkat ito ay mabuti at nakalulugod sa paningin ng ating Diyos. Kaya nga sa panahon ito ay talagang nakikita natin ang mga kahirapan. Nakikita natin ang mga pagkakamali ng mga maraming tagapamahala. Pero kung sila raw ay ating ilalapit sa Panginoon, ating ipagkakatiwala, mabubuhay daw tayong tahimik at payapa. At kapag tayo nabuhay na tahimik at payapa, ito'y nakalulugod sa ating Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon. Opo, sa panahon ito, marami tayong dinaraan ng kahirapan. Pero narito po ang mga salita ng Diyos na mayroong pangako upang tayo mabuhay na tahimik at payapa. Ito ang nakalulugod sa paningin ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, tayo magpatuloy na dumaing sa Panginoon, huwag sa tao. Tayo magpatuloy na magdalanginan. Tayo magpatuloy na magpasalamat sa Panginoon na kahit tayo dumadaan sa kahirapan, kasama natin ang ating Diyos. Kasama natin siya para tayo abutin at tulungan sa lahat ng ating pangailangan. Kaya nga, tandaan po natin, itong aking binasa na ating binulay-bulay, ito daw ay mabuti at nakalulugod sa ating Panginoon. Manaing, manalangin, magpasalamat at ating idalangin ang mga hari at nasa mataas na kalagayan upang tayo mabuhay na mayroong kabanalan. Ito ay mabuti at nakalulugod sa ating Panginoon. Tayo po ay magpatuloy sa ating panalanginan. Mabanal, maraming akong salamat sa inyo. Nagbibigay kayo ng banal na salita upang sa panahon ito. Bagamat dumarang kami sa iba't ibang kahirapan, gayon man Panginoon. Salamat. Binigyan niyo kami ng karapatang manaingan sa inyo. Binigyan niyo kami ng karapatang manalangin sa inyo. Binigyan niyo kami ng karapatang angkinin ang mga pangako ninyo upang kami mabuhay na tahimik at payapa. Ama, patuloy niyong linisin ang inyong lingkod, ang banal niyong dugo. Ano man po ang nasabi na isip na gawa, hindi nakalulugod sa inyo, patawarin niyo po ako. At akin pong idinadalangin, Panginoon, nasabi niyo manaing kamit manalangin. Unang ang mga kapatiran na sa panahon ito'y nangangailangan din sila. Ang nangihina ay patuloy niyong bigyan ng kalakasan. Ang nagigipit, patuloy niyong abutin at ilagay sa paluwagan. Ang nalulungkot, patuloy niyong bigyan ng kaaliwan. Dinadalangin ko rin po ang inyong mga anak sa Iglesia ng Pasuntan mo. Sila man ay nangangailangan. Meron ding may mga karamdaman. Ang aming pag-asa, magdadala kayo sa kanila ng palating nagkagamutan. Sila man, mga kabatiran sa Iglesia ng Pasuntan mo, marami din pa sa amin sa buhay. Ngunit alam namin, kami bilang inyong mga anak, ipinagmamalasakit niyo po kami sa kahirapan. Kayo ang aming pag-asa. Sa mga karamdaman, kayo ang pag-asa namin magpapagaling. At sa lahat ng mga pagsubok, umaasa kami, kasama namin kayo upang kami abutin, tulungan sa lahat po ng mga pangailangan. Ang lahat po ito ay aking hinihingi. Ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
lahat sa